ang si Vera Leo Calapan, I don't think apektado. Kasi definitely, ibang korporasyon ito. No? Yun. Iba ho yung korporasyon ng si Vera sa Mabalacat, iba ho yung korporasyon ng si Vera sa Bacolod, at ng si Vera sa Angeles, at iba ho yung project nila. Nakakalungkot nga lang, ano mo, sa ating bansa, usong-uso rin yung crab mentality. No? Alam po ninyo, 3 weeks ago, yung GA, Globe Asiatic, ay inaprubahan po ng Philippine Stock Exchange, no? At ng Securities and Exchange Commission, no? Na mag-public listing. Ang ibig po sabihin nun, inaprubahan po ng Philippine Stock Exchange na mag-float po ng stocks, sale, ang GA. Hindi po mangyayari yun kung hindi po talaga na-scrutinize maigi ang financial position ng Globe Asiatic, kung hindi po talaga napag-aralan ng galing nila. Napakaganda po ng financial condition ng Globe Asiatic 3 weeks ago, to the point na inaprubahan nga ito ng Philippine Stock Exchange. Bihirang corporation po inaprubahan. You have to show a track record na magaling ka talaga. 1 week after na siya po ay maaprubahan, bigla siyang binanatan. No? Ang duda po namin dito ay sapagkat siguro marami siya nasagasaan sa Pampanga na malalaking developer na nung pumasok po ang Globe Asiatic sa Pampanga, nagkandalugi-lugi yung mga yon. Isa pa po, with the Philippine Stock Exchange approval, no? Sigurado Globe Asiatic will really grow sapagkat marami yung mag-i-invest. At ang plano nga po ni Mr. Delphine Lee, if I may, ay to go nationwide. Sapagkat napakaganda ng kanyang project na ginagawa for low cost. Pati nga social housing ngayon, gumagawa na rin siya ng 400,000 pesos, 2,800 a month, 2,700 a month. Hindi ka na marirenta sapagkat napakamura. At ang ganda po ng kanyang project. Anytime pumunta kayo. Kaya po nakakalungkot kung bakit 1 week lamang binanata. Okay, ano ba po issue doon? Number 1, marami rin mga bogus o mga fake na mga transaksyon. Well, hindi naman no, siguro niya dinidina yun kasi narinig ko sa interview ni Ted Filon kahapon. Sabi niya, kasi out of 20,000 na kanyang mga nagawang mga bahay all over, ito po sa Pampanga, mga 10,000. No? May na-discovering 400 nang tawag po dyan medyo dubious account na komisyon po nangyayari na mayroong mga nag-i-split, kalokohan yan, no? Hindi ko naman alam kung paano ginagawa. Pero marami hong nangyayari ganyan. At out of about 20,000, ang na-discover ay 400 bad accounts. No? Number 1, wala naman ng risk yung pag-ibig sa nangyari. Sapagkat meron pong tinatawag tayong buyback guarantee ng lahat ng developer. Yung nga pong 400 account na yun, ay meron siyang buyback guarantee na bibili niya ulit, babayaran niya sapagkat ang pag-ibig naniniguro Hindi pwede yung pag-ibig malugi o mawala ng pera sapagkat napakahigpit po ngayon. Lahat po ng developer na malalaki na nasa window 1 na tinatawag may buyback guarantee. So madaling sabi niya, lahat naman yung sinasabi nilang nagka-diferensya, hindi naman maiwasan, out of 20,000, 5% o 3% may nangyari. Hindi naman maiwasan kahit mga ayala, kahit na bilyar, lahat yan, nagkaroon ng problema yan. The only question is, paano ma-handle o miniloko bang pera sa pag-ibig? Inulit ko po, may buyback. Meron nga siyang 300 million na receivable. Tawag po doon mga receivable niya sa pag-ibig. Hindi nga sa kanya binibigay ngayon. At ina-apply ito doon sa 400 na yon ng halaga more or less 300 million din. Yung alam ko. So madali maayos yun. Pangalawang issue, pagkalaki-laki daw. Nung nai-release sa kumpanya katulad po ng Globe Asiatic, ay mga 7 billion in the past 2 years. Eh sabi niya, hindi naman ho ako umutang Ang umutang po, yung mga member. No? Eh ngayon, siya kasi ang pinakamagandang gumawa, siya binibilan ng buyer, yung mangungutang ang member, bibili ng bahay sa kanya, babayaran siya. Yung member ngayon, magbabayad ng amortization, hindi na siya nangungupahan, kundi kanya na yung bahay. Bakit?
Nakagawa kasi ng magandang project ang si Vera. Okay. Pangatlo, sinisisi siya. Bakit daw may mga amenities, may mga simbahan, may mga park, may playground. Eh sabi niya, hindi ba mabuti nga yun? Sabi niya, ako nga nangungutang ako sa bangko upang magawa yung mga amenities na yan. Ano? Yung ibang developer hindi gumagawa niyan. No? And then pangapat, if I could recall, nag-ghost project daw. No? Wala rin yung mga bahay, nagbenta na walang bahay. Imposible naman yun, Eka. No? Paano aprobahan ng Pag-ibig na bigyan ng loan yung isa kung walang bahay? At saka sabi niya, kahit anong oras po, pumunta kayo sa Pampanga, tinan po ninyo. Wala akong kalokohan, lahat po ng bahay niya ito po. Bagamat hindi makapagbigay ng anumang impormasyon hinggil sa isyong lumabas, dahilan na rin sa mayroong investigation body na nakatalaga para dito. Sinigundahan naman ni Pag-ibig Officer in Charge Mercy Lusanta na hindi apektado ang Severa Calapan dahil ito ay subsidiary project lamang umano ng Globe Asiatic at magkahiwalayan niya ang proyekto nito sa Pampanga. Ito kasing Severa Neo Calapan is a subsidiary project ng Globe Asiatic, which is ngayon na alam naman ninyo na mayroong, sabi mo nga, may kinakaharap na konting concern regarding dun sa mga accounts ng Globe Asiatic na na-take out nila sa Pampanga. So far, hindi naman ganun ka laki yung meron kahit papano na magiging effect because it's a subsidiary nga, sabi ko kanina. But kung ang concern ng mga members, yung pagkuha nila ng loan sa Pag-ibig para sa pagbili ng bahay nila sa Severa Neo Calapan, hindi naman yun affect. Yun kasing separate project naman kasi yung doon sa Pampanga, which is titingnan natin, mayroon ngayong investigation na ongoing para doon sa project na yun. Nagsagawa na rin nila sila ng validasyon sa humigit sa 200 mga kabahayan sa nabanggit na subdivision at hinihintay na lamang nila ang housing loan folder na isusumite ng developer para naman sa gagawing validation sa mga lehitimong Pag-ibig member consumers na kumuha ng unit dito. Actually, because of the incident nga na nangyari na ang sabi nila mayroong mga naka-avail ng loan na hindi naman qualified, hindi naman yung iba patay na, sabi nila, no? Which is hindi pa naman yun talagang na kukonfirm lahat, even though meron na talagang na-confirm na mga, sabi nga nila, bogus buyers. So, ngayon, sa ngayon, hindi pa kami nagti-take out dyan sa Severa Neo Calapan kasi we are still evaluating yung application nila. But, kung yung mga magiging borrowers naman talaga nila, mga legitimate Pag-ibig members at meron talagang mga kakayahan na magbayad, hindi naman sila